proteksyon ka ba hindi lang sa pisikal kundi sa espiritual? Ang habak de bala ay isang malakas sa proteksyon na nagbibigay ng kaligtasan sa katawan at espiritu. Gamit ang mga bibihirang pangkalikasang sangkap na pinagsama-sama ng 6 na antengeros sa Negros. Sa paniniwalang Pilipino, ang basyo ng bala, isa sa mga tinuturing na mabisang pangontra laban sa masamang nilalang, elemento, enerhiya, kahit na mga tao. Idagdag pa ang pagkokonsagra ng 6 na antingero mula sa Negros. Hindi lang ito laban sa espiritual na panganib kabayan, kundi laban ito sa negatibong enerhiya at masamang intensyon ng tao. Sa mundong puno ng galit, intriga at hindi may paliwanag na bigat, ang pinakamalaga ay ang paniniwala na hindi ka basta-basta matitinag. Habak de bala, hindi lang proteksyon, kundi simbolo ng lakas ng iyong spirito. Kung interesado ka kabayan, i-click lang ang yellow basket or visit ang shop ng Likha Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ramil. Taong 1972. San Esteban, Carlos. Sa isang tahimik at liblib na baryo ng San Esteban naninirahan ang mag-amang Ramil at Isko. Nang panahong yun, payak lamang ang pamumuhay. Bahay na yari sa kawayan at nipa. Ang ilaw sa gabi ay lumang gasera. Ang katahimikan ay madalas napuputol ng huni ng kuliglig at ugong ng hangin mula sa kabundukan. Sa kabila ng payapang anyo ng lugar, may mga pangyayaring hindi maipaliwanag na unti-unting bumabalot sa buhay ni Ramil. Isang hapon habang papauwi mula sa taniman, dala-dala ang mga galang manok na nahuli, pawisan at bagyang hinihingal. Ramil, halika nga dito, iho. Wika ni Manong Isko. Sandali lang po. Ikukulong lang po yung mga nahuli kong manok. Napapansin ko, Ramil, iho. Matamlay ka yata nitong mga nakaraang araw. May problema ba sa eskwela? Wala naman po tay, pero may gusto po sana akong sabihin. Kaso baka hindi po kayo maniwala sa akin eh. Subukan mo kung kausapin. Ilang gabi na po ako may nakikita sa may likod ng bahay natin eh. Doon po sa may bakawan malapit sa ilog. Hindi ko po alam kung tao ba yan o kung ano man eh. Paminsan ho, may malamlam na liwanag akong nakikita. Tapos may hugis ng taong nakatayo. Pero sa tuwing lalapitan ko, biglang nawawala eh. Sandaling natahimik ang matanda. Kita sa muka ang pag-aalala. Iho, wag na wag kang pupunta doon na mag-isa. Naiintindihan mo ba ako? Opo tay, pero wala nang pero. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na pinapakialaman. Namatay ang nanay ni Ramil dahil sa komplikasyon sa panganganak. Paglabas pa lamang ni Ramil sa sinapupunan, kasabay nito ang pagkamatay ng ina. Mula noon, si Mang Isko na ang nagtaguyod sa kanya. Nagpakain, nag-alaga, kahit may lungkot sa puso nilang pareho. Ang pagkamatay ng kanyang ina, hindi naging hadlang upang hindi magpatuloy sa buhay. Kinabukasan, habang nagsisibak ng kahoy sa bakuran, may narinig siyang pagtawag sa pangalan. Tumingin sa paligid pero wala namang nakita. Ngunit sa muling pagtawag niya, nang tumingin siya sa likod, nakita niya ang malamlam na ilaw sa bakawan. Ang liwanag na minsan nang nasilayan. Naglakad patungo sa liwanag si Ramil, kasabay noon ang sigaw ng ama. Ramil, anong ginagawa mo dito? Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta dyan? Nagulat ang binata at napaiktad. Pasensya na po tay, pero maniwala man kayo o hindi, nakita ko po yung liwanag eh.
Kanina pa ako sa likod. Ni isang beses wala akong nakitang ilaw o liwanag man lang sa bakawan. Hindi na sumagot ang binata at bumalik na sa pagsisibak. Ngunit ramdam ang init sa kalooban. Kakaibang init. Isang pakiramdam na tila humihila sa kanya patungo sa liwanag. Kinagabihan habang maimbing ang pagtulog. Nanaginip ito. Napadpad ang kanyang diwa sa isang lugar na madilim. Ang paligid ay nababalot ng anino at maraming bakaw sa paligid. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Halos pilit nitong pinapakita ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Habang naglalakad, ang pakiramdam nito ay hindi siya nag-iisa. Sa bawat lingon sa paligid, tila may nagmamasid at nakabantay sa bawat kilos. Hindi naglaon lumitaw ang isang matipunong lalaki mula sa kadiliman. Malakas ang tindig, matikas ang kilos, kulay abong balat, dilaw ang mga mata. May misteryosong presensya. Lumapit ito ng dahan-dahan, nang mga ilang dipa na lamang ang pagitan huminto. Tinitigan ang binata sa mga mata. Sino ka? Bakit ka nandito? Bago pa man ang lahat, ako si Elarion, ang nilalang na tagapangalaga ng bakawan. Bibigyan kita ng pagkakataon na mabago ang iyong buhay upang makaahon sa hirap na dulot ng mundong ito. Handa kong gabayan ka. Anong kapalit nito? Hindi ko alam kung handa akong tanggapin ang inaalok mo. Ang kapalit ay hindi ko maaaring sabihin sa iyo ngayon. Ito ay upang protektahan ka sa takot at pag-aalinlangan. Ngunit alam ko sa iyong puso na mabuti kang bata. Kita ko ang iyong determinasyon. Kung pipiliin mong sundan ang landas na ito nang walang pag-aalinlangan, sisiguraduhin ko na magiging malaki ang pagbabagong magaganap sa buhay mo. Ngunit sa bawat kapangyarihan at biyaya, may katumbas na responsibilidad at panganib. Anong responsibilidad at panganib ang ibig mong sabihin? Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat kapag nakuha mo na ang bagay na para sa iyo. Teka sandali, ipaliwanag mo na! Hindi na nito natapos ang pagsasalita nang biglang marinig ang boses ng ama. Anak, Ramil, gumising ka, anong oras na? May gagawin pa tayo! Pagmulat, bumungad ang mukha ng ama habang tinatapik siya sa balikat. Tahimik na tumayo. Sinundan ng ama sa mga gawain sa araw na yun. Ngunit, ramdam pa rin sa sarili ang bigat at misteryo ng panaginip. Pagsapit ng hapon, habang nagpapahinga sa lilim ng puno, nag-iba ang simoy ng hangin. Ramdam ni Ramil ang unti-unting pagtaas ng balahibo. Kasabay nito ang figura na humuhubog sa harapan niya. Totoo nga ang panaginip ko. Ngumiti si Elarion bago nagsalita. Hindi yun panaginip, Ramil. Totoo ang lahat nung sinabi ko sa'yo. Sa makalawa, kailangan mong pumunta sa ikalawang burol. Doon mo makikita ang isang kuweba. At sa kailaliman nito, matatagpuan ang bagay na magdadala sa'yo sa susunod na hakbang ng iyong kapalaran. Ngunit hindi ito magiging madali. May mga bantay sa paligid ng kuweba at dapat mong malampasan sila nang hindi nagpapakita ng takot. Kahit isang hibla ng kaba,
maaring maging sanhi ng kapahamakan mo. Natulala na lamang ang binata sa mga sinabi. Kinagabihan nagpaalam si Ramirez sa ama na pupunta ito sa tiya sa kabilang sitio dahil magdiriwang ng fiesta. Pupunta po ako sa bahay ni Tia Ligaya. Makikipiesta lang po. Abay tamang-tama at dadalo din ako sa pista, anak. Magiinom kami ng mga kumpare ko doon eh. Ganun ho ba? E di magsabay na lang po tayo. Dumating ang Sabado ng hapon. Magkasabay na umalis ang mag-ama. Pagdating sa bahay ng tiyahin, handa na ang lahat. Pagkain, inumin. Mabuti naman at narito kayo. Pasok na kayo, kain. Baka maubos siya. Rami, sumandok ka na doon. Bilisan mo. Maraming salamat, Ligaya ha. Ang dami mong bisita. Matapos kumain, makipagkulitan sa mga kamag-anak. Napansin ni Ramil ang ama, nakikipag-inuman sa mga kakilala nito. Dahan-dahan na siyang pumuslit palabas, naglakad ng tahimik. Humigit kumulang 2 oras ang babaybayin patungo sa lugar. Habang naglalakad, may mga marahang kaluskos na naririnig. Ngunit hindi pinansin ang mga bagay na yon. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Alam niya, bawat hakbang ay mahalaga. Hanggang sa makarating sa isang malawak na mga puno kung saan may kuweba sa gitna. Bago pa man makalapit, nagpakita si Hilarion sa harapan. Nakangiti. Nakatayo sa liwanag ng buwan. Tandaan mo, ang bawat kilos mo ay may kahulugan. Huwag mong ipakita ang takot upang makamtan ang layunin. Ang mga bantay ng kuweba ay hindi basta-basta. Kailangan mong maging matalino, mapagmatyag. Kung gagawin mo ang lahat ng aking sasabihin, ligtas mong malalampasan ng panganib. Maraming salamat sa paalala, kaibigan. Tumango siya. Nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa man nakakalapit ng tuluyan sa kuweba, may mga narinig ng pag-angil. Tinataga ng kalooban at nagpatuloy. Pag-apak sa loob. Biglang nawala ang mga pag-angil. Napalitan niyon ng mga pagsigaw. Sigaw ng mga humingi ng tulong. Napatabo na lamang ito ng tenga sa mga nakakabinging sigaw. Ramdam ang bigat at tensyon sa bawat hakbang na ginagawa. Ilang minuto ang nakalipas. Akmang tatalikod na sana ito para lumabas. Hindi inaasahang nawala ang lagusan. Mas lumalim ang dilim. Biglang nawala ang pagsigaw. Napalitan ito ng nakakabinging katahimikan. Ilang segundo pa, may mga solo ang lumitaw sa paligid at sa gitna ng liwanag isang altar ang lumitaw. Sa altar may kwintas na gawa sa buto ng ahas at ang dulo nito nakapalawit ang mahabang pangil. Kumikislap sa liwanag ng solo. Mula sa likuran ng altar, lumabas ang isang musang. Ngunit may kakaiba sa karaniwang musang. 3 ulit ang laki kumpara sa normal. Mababakas dito ang hiwaga sa bawat takbang. Umangil ang musang habang lumalapit. Tumindig ang binata. Hindi ito nagpakita ng takot. Ramdam sa kanyang puso ang presensya ng nilalang at biglang may tinig na nagsalita sa isipan. Huwag mong ipakita ang pangamba. Ang bawat kilos mo, aking sinusubaybayan. Ang lakas ng loob mo ang susi upang makuha ang bagay na ito. Tandaan mo na ang bawat pasya ay may kapalit.
Bawat maling hakbang may katumbas na parusa. Matapos magsalita, humampas ang isang malamig na hangin. Kasabay nito unti-unting naglaho ang musang. Kinuha na ni Ramil ang kwintas. Pagkadampi sa mga kamay, ramdam niya ang init na gumagapang patungo sa buong katawan. Muling bumalik sa normalang paligid. Ramdam ang simoy ng hangin sa muka. Sa labas, ang araw ay unti-unti nang sumisikat. Teka, sisikat na yung araw? Sa pakiramdam ko hindi ako umabot doon ng kalahating oras Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa nito. Muling nagpakita si Hilarion. Ngayong nakuha mo na ang gamit, magiging kapalit nito. Maraming susubok sa buhay mo. Pero wag kang mag-alala. Gagabayan kita. Matapos marinig ang sinabi ng engkanto, dali-dali na itong tumakbo patungo sa bahay ng tiyahin. Sa bawat takbang, ramdam ng binata na may kakaiba. Tila ba lumulutang lamang ito sa hangin habang tumatakbo. Mabilis na narating ang bahay. Wala pang kalahating oras ang haba ng pagtakbo. Nakita ang ama na tulog sa lamesa kasama ang mga kaibigan. Tinapik ang balikat ng ama. Maingat na inalalayan pauwi. Tay, gising na po. Umuwi na tayo. Ay, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Diyan lang po, sa mga kaibigan ko, nag-usap lang kami. O Ramil, nandiyan ka na pala. Naku, lasing na yung ama mo kaya hinayaan ko sila dyan. Ayos lang po, tiya. Ako na pong bahala kay tatay. Uwi na po kami. Sigurado ka ba, iho? Opo, tiya. Huwag na po kayo mag-alala. Alis na po kami. Pagdating ng tahanan, inilapag ang ama sa higaan at lumabas upang magkape. Hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Ramdam ang lakas at init na bumabalot sa katawan. Habang nakatitig sa umaga, hawak-hawak ang kwintas. Pinagmamasdan nito ang kinang at kislap sa gamit. Tila may sariling buhay. Banayad ang init na dumadaloy mula dito papunta sa dibdib. Naputol ang pagbumuni nang may nagsalita sa bakuran. Ramil, iho! Nandyan ba ang tatay mo? Natutulog pa po, Mang Ambrosio. Nalasing kagabi sa piyesta ganun ba? Sabihin mo sa kanya mag-ingat kayo May natagpo ang bangkay ng buntis doon sa ilog, malapit sa taniman nyo. Ha? Bakit po? Ano pong nangyari sa babae? Buntis ang babae. Wala nang sanggol sa sinapupunan. Bali-balita daw na kinain ng aswang. Pati yung lamang loob. Wala na rin. Kaya mag-ingat kayo, iho May aswang na gumagala sa lugar. O siya, sige na, alis na ako. Maraming salamat po. Mag-iingat din po kayo. Pagsapit ng dilim, binahagi nito ang balita sa ama. Ano ka mo? Malapit sa taniman natin ang nangyari. Opo, tay. Yun po yung sabi ni Mang Ambrosio kanina. Ay nako, kaya ikaw mag-iingat ka kapag naroon sa taniman Huwag ka magpapagabi. Pagsapit ng umaga, 5:00 pa lamang pinuntahan na ni Ramil ang taniman. Hindi na ginising ang ama. Habang naglalakad, unti-unting nararamdaman ang kakaibang bigat sa paligid. Animoy parang may nakadagan sa hangin. Biglang sumimangot ang muka dahil sa amoy ng bulok na karne. Tinungo nito ang ilog. Pagdating sa pampang, bumungad ang mga bakas ng pinangyarihan, mga tuyong dugo sa lupa at nagkalat ang mga sirang damo. Sa paligid ng mga puno may malalalim na bakas ng kalmot. Biglang tumayo ang balahibo. Nararamdaman nito na may nagmamasid.
Dahan-dahan siyang lumingon. Sa likod ng isang puno may figura ng lalaki ang nakatayo. Biglang napahawak sa itak ang binata. Pero nang lumabas ang matanda, nakilala niya ito. Si Tandang Mario, ang albularyo sa bayan. Napangiti ang matanda. Akala ko, aswang na eh. Ano bang ginagawa mo dito, iho? Ano pa nga po ba, Tandang Mario? Nariyan lang po ang taniman namin eh. Napatingin ng matanda sa leeg niya. Nanlaki ang mga mata. Teka, sadali, ano yung nakasugbit sa leeg mo? Bakit po? May alam po ba kayo tungkol dito? Maingat na pinakita ng binata ang gamit. Sandaling natahimik ang matanda. Pagkatapos ay napahalakhak. Iho, ang lakas ng tangan mo. Sa dinami-rami ng mga antingerong gustong makuha yan, ay sa'yo pa talaga nabigay ah. Oh, anong pong ibig niyong sabihin? Huhulaan ko. Nakuha mo to sa kuweba ano? Sa ikalawang burol, tama. Teka, paano niyo po nalaman? Marami nang nagtangkang kunin ang pangil ng musang na yan, pero wala ni isang nagtagumpay. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo mahanap ang bagay na yan kung hindi siya mismo ang magpapakita sa'yo. Sinunod ko lang naman po yung bili ng engkantong nagbigay sa akin ito. Maswerte ka bata. Ikaw ang napili ng gabay sa gamit na yan. Huwag mong ihiwalay sa katawan mo. Mabisa yan kapag suot. Sa tingin ko makakatulong ka sa akin sa pagtugi sa aswang. Hiniling sa akin ng pamilya ng babaeng namatay. Patayin din ang salarin para sa hustisya at kapayapaan ng kanilang diwa. Kaya nandito ako ngayon. Hindi ko nga po alam kung paano ko makakatulong eh. Hindi ko pa naman gabay yung paggamit nito eh. Simple lang iho. Makiramdam ka. Yan ang pinakamalakas na bisa ng hawak mo. Bukod pa sa bilis at tibay ng katawan. Kanina pa nga po ako nangangati dito sa gamit. At saka, marami akong nararamdaman sa paligid. Parang may nagmamasid sa akin kanina pa. Huwag ka nang magtaka. Ganyan talaga ang bisa niyan eh. Nga pala, ako nang bahala magpaalam sa tatay mo mamaya. At yung mga nararamdaman mo, paiwatig yan na may panganib sa paligid. Alis na ako. Magkita na lang tayo mamaya. Hindi na kumibo pa si Ramil sa sinabi ng matanda. Matama nitong nakatitig habang naglalakad palayo. Pagsapit ng hapon, pagdating sa bahay nakita nitong nakaupo si Tandang Mario sa labas at nakikipag-usap sa ama. O nandito ka na pala. Nagpaalam na ako sa tatay mo. Sasama ka sa akin mamaya, may pupuntahan tayo. Sabahan mo ang matanda anak ha, para naman may katulong siya. Sige po, huwag po kayo mag-alala, sasamahan ko po kayo. Babalik ako mamaya ha, 6:00 para sunduin ka. Eksaktong 6:00. Pagtingin ni Ramil sa pintuan, naroon na ang matanda. Nandito na po siya, tay. Alis na po ako. Teka, paano mo nalamang nandyan na? Hindi pa naman tumatawag ah. Nasa harapan po siya nag-aantay. Paglabas si Isko, nakita ang matanda na nakatayo sa labas. Napakamot na lang ito ng ulo. Tulungan mo yung matanda ha. Huwag ka magbibigay ng sakit ng ulo. Opo, tay. Alis na po kami. Huwag kang mag-alala. Malaking tulong ang maibibigay sa akin ng anak mo. Tinungo muli ng dalawa ang ilog. Tanging liwanag ng munting gasera ang gumagabay sa daanan. Pagdating, napahinto si Ramil. Ganun pa rin po ang pakiramdam ko.
Masyadong mabigat. Dahil hindi ka pasanay sa pakiramdam na yan, iho. Hindi magtatagal masasanay ka rin. Sa ngayon, gagawin muna kitang aso. Ha? Anong gagawing aso? Hindi literal na aso. Si Raulong to. Makiramdam ka. Pakiramdaman mo ang paligid. Ang bakas ng aswang. Tukuyin mo kung nasaan. Kayo naman po kasi hindi nyo sinabi kaagad eh. Kumislap ang tangan sa dibdib. Tumalim ang paningin. Dahan-dahan itong umikot. Tila ba sinusundan ang amoy ng aswang. Lumapit ito sa punong may malalim na kalmot. Hinipo niya ito. Naglakad paitaas sa ilog. Sumunod si Mario. Bahagyang nakangiti. Matapos ang halos 30 minutong lakaran, nakarating sila sa isang kubo sa gitna ng kakahuyan. Umuusok ito sa kalagitnaan ng gabi. Yan po ata ang tahanan ng aswang. Dito huminto ang bakas eh. Ngayon, iho, ako na ang bahala. Diyan ka lang. Dahan-dahang lumapit ang matanda sa kubo. Mula sa maliit na supot, kumuha ito ng alimango. Umuusok sa kakaibang paraan. Patuloy na lumalapit. Nag-uusal. Iniihip sa bawat alimango. Palihim niya itong tinatapon sa bawat sulok ng kubo. Ilang segundo pa biglang pumalahaw ang nakakapangilabot na sigaw mula sa loob. Sa wakas, nahuli din kitang demonyo ka. Ngayon magbabayad ka. Sa isang iglap, sumabog palabas ng pintuan ang aswang. Hayop kang matanda ka. Papatayin kita. Dinakma nito ang matanda. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa bakuran. Pagkatayo nito, biglang sinipa ng nilalang si Mario at tumilapon sa bakuran. Akma na sanang susugod ang aswang ng walang ano-ano. Isang itak ang sumalubong sa braso. Malinis na hiwa. Naputol ang kanang braso ng nilalang. Muling umalingaw-ngaw ang nakakapangilabot na sigaw. Sino kang mapangas ka? Mula sa dilim lumitaw si Ramil. Matalim na nakatitig sa aswang. Hindi mawari ng binata kung bakit bigla na lang siyang tumapang. Sa tingin mo ba nilalang, pupunta ako dito ng walang kasama? Galit na galit itong sumugod sa binata. Mabilis na naiwasan ang hagupit ng kuko. Sa bawat galaw mas lalo itong bumibilis. Muling sumugod. Pero sa pagkakataong yon sumablay ang pag-atake. Lumitaw ang binata sa gilid at isang malakas na taga sa dibdib ang binitawan. Bumaon ang itak. Hindi. Hindi maaari. Binaon pa ni Ramil ang talim. Tapos na ang pang-aabuso mo, nilalang. Bumagsak ang aswang sa lupa. Wala ng buhay. Lumapit ang matanda kay Ramil. Talaga ngang kumukupas na ako ah. Ngayon alam mo na ang potensyal ng iyong gamit. Delikado yan kapag napunta sa maling kamay. Kaya iingatan mo dapat. Parang gusto ko pa nga pong lumaban eh. Nakakabitin. Huwag ka masyadong magmadali. Baka hindi mo magustuhan ang mga pagsubok na darating. Sige na, dalhin mo ang bangkay. Papasok tayo sa kubo. Kinaladkad ng binata ang labi papasok. Matapos nun, sinilaban ng matanda ang kubo. Naghintay muna ang dalawa na matupok ng apoy ang bahay bago nilisan ang lugar. Habang naglalakad, ramdam nito ang kakaibang gaan sa dibdib. Sa gabing yun, mas lalong naintindihan ng binata ang kakayahan ng gamit. Kinabukasan pinunta nila ang pamilya ng babae.
Ibinalita dito na natugis na nila ang salarin sa pagpatay ng kanilang anak. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang, nagpasalamat sa kanya. Sa daanan pauwi ay nag-usap ang dalawa. Iho, tuturuan kita ng mga pamamaraan sa pagiging isang albularyo. Total wala namang pasok ngayon, bakasyon. Marami tayong oras para magsanay. Sige po, Tandang Mario. Pag wala po akong ginagawa, pupunta po ako sa bahay mo. O sige, asahan kita ha. Sa mga araw na nagdaan, tinuruan siya ng matanda kung paano patalimin ang pakiramdam sa presensya ng kalaban, kontrolin ang init ng tangan at marami pang iba. Isang hapon, habang nagpapahangin ang dalawa sa ilalim ng puno, may dumating na dalawang lalaki. Tandang Mario, kumusta? Matagal na tayong hindi nagkita. O Damian, Tonyo, kayo pala. O sige, pasok muna kayo. Hindi bali na. Nangangamusta lang kami. Sino tong binata? Antingero din ba? Antingero din at disipulo ko. Hindi kayo maniniwala sa akin. Siya ang nakakuha ng bertud na matagal nyo nang hinahangad. Nanlaki ang mata ng dalawa. Ang pangil ng musang. Totoo ba yan? Hindi ba halata sa presensya niya? Ipakita mo, iho. Nang makita ang tangan, nagpalitan ng tingin ng dalawa. Ramdam kagad ng binata ang kakaibang intensyon ng mga ito. Huwag nyo nang tangkaing kunin ang mutya sa bata. Alam nyo na nakadikit na ang gabay ng bertud sa batang yan. Hindi magiging maganda ang kahihinatnan ang iniisip nyo. Alam mo naman, Tandang Mario, na matagal na naming hinahangad yan. Pero bakit napunta sa kanya? Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi porket mas matanda kayo sa akin, pwede na kayo magsalita ng ganyan. Buti nga hindi napunta sa inyo yung tangan eh. Dahil dyan sa inggit sa katawan niyo, kaya hindi kayo napili. Wag mo na lang ipilit ang gamit na hindi bagay sa'yo, bata. Hindi naman ako katulad nyo na pinipilit ang sarili sa mutya. Naturingan pa naman kayo mga antingero, pero sa ilalim ng balat nyo, nagtatago ang isang demonyo. Gusto nyo talagang makuha ang gamit mula sa kanya? Kung ganon, magduelo kayo para sa gamit. Ang batang ito, laban sa inyong dalawa. Duelo? Sa itsura niyan? Baka ilang beating ko pa yan eh. Kumpiyansa ka pala talaga sa disipulo mo, Manong. Tignan natin. O sige, anong dapat gawin? Simple lang, subukan ang karga. Gamitin nyo ang lahat ng alam nyong dasal at karga sa katawan. Maging mga mutya, gamitin nyo na. Ang unang susuko ay siyang talo. Sa susunod na linggo, sa bakanteng lote dyan sa gilid ng palayan. Matapos magsalita ng matanda, tumanguna ang dalawa at umalis. Senyales na sumasang-ayon ang mga ito sa pamantayan. Tandang Mario naman, bakit niyo po ako isasabak sa ganyan? Hindi pa nga ako biyasa sa paggamit eh. Ang tunay na lakas ng bertud ay hindi lang sa taglay nitong bisa, kundi nasa gumagamit din yan. Nung kinalaban mo ang aswang, hindi ka nga umatras eh. Ibig sabihin handa ka na. Napabuntong hininga ang binata bago sumagot. Handa man po o hindi, parang wala na akong pagpipilian. Tumayo ang matanda at tinapik siya sa balikat. Magtiwala ka sa gamit mo. Dahil kapag buo ang tiwala sa gamit, sigurado, mananalo ka. Mabilis na kumalat ang balita sa mga albularyo at antingero sa lugar. Pagsapit ng takdang araw, unti-unting nagdatingan ang mga nanonood sa bakanteng lote
Animoy may sabong sa lugar dahil sa dami ng mga ito. Nakatayo sa gitna si Damian, nakapamulsa, nakangiti ng kampante. Ganon din ang itsura ni Tonyo. Ilang sandali pa dumating na ang dalawa. Akala ko hindi ka nasisipot eh. Hindi ako umatras sa hamon, lalong-lalo na kung katulad nyo lang yung kalaban. Yan ang gusto ko, matapang. Pero tignan natin kung hanggang saan. Tandaan niyo ang usapan. Unang susuko talo, walang atrasan. O sige, papaunahin ka namin, bata. Anong gagawin mo? Sa halip na sumagot, pinikit nito ang mata at taimtim na nagdasal para sa proteksyon, habang umiihip ng poder at bakod sa katawan. Ilang sandali pa pagmulat ng mga mata, isang malakas sa suntok ang bumaon sa sikmura ni Damian. Napahagikik ito. Napaurong ng ilang hakbang bago tuluyang natumba sa lupa. Sapo ang tiyan na tila ba nawalan ng hangin. Natigilan si Tonyo. Nanlaki ang mga mata habang nakatitig sa kaibigan. Damian? Paglingon pabalik, nasalo ng mukha niya ang kamaon ni Ramil. Agad siyang napabulagta. Pumutok ang labi at nagabol ng hininga. Tahimik na nakatayo si Ramil habang pinagmamasdan ang dalawa na pilit bumabangon. Oh, kayo naman. Teka, sandali. Maghintay ka muna. Wala akong buong araw para maghintay. Bilisan nyo. Tatayo sana si Damian, pero sa kalagitnaan ng pag-angat, bumalik ito sa pagkakaluhod at tuluyang bumagsak, nawalan ng malay. Oh, wala nang malay ang kasama mo. Ikaw, anong gagawin mo? Hindi na nakasagot pa si Tonyo. Unti-unting tumirik ang mga mata bago tuluyang nawalan ng malay. Sandaling natahimik ang paligid. Napabuntong hininga ang binata. Ang yayabang nyo eh. Hindi naman pala kayo tatagal. Akala ko ba may bakod at poder ang mga katawan nyo? Sabi ko naman sa inyo eh, hindi nyo magugustuhan ang mangyayari. Yan tuloy! Kunin nyo na ang dalawang yan! Pinagtawanan ng dalawa. Binuhat at pinasandal sa puno. Habang naglalakad pauwi ang dalawa, bahagyang natahimik ang binata. Tandang Mario, ang bilis naman ng pangyayari. Iho, hindi lang talas ng pakiramdam ang gamit mo. Nagbibigay din ito ng lakas pagdating sa labanan. Kumpara sa mga gamit nilang dalawa, walang panama ang mga yun sa'yo. Basang-basa ko na ang dalawang yon. Sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Ngunit hindi nagtagal. Nagpakita si Damian at Tonyo. Hindi na mayabang ang dalawa. Hindi na nanghahamon. Tandang Mario, napadaan lang kami. Napakamot si Tonyo. Halatang nahihiya. Makikipag-ayos din po sana. Lumipas ang maraming araw. Naging masigasig na nagpatuloy si Ramil sa pag-aaral ng lihim na karunungan sa ilalim ng paggabay ni Tandang Mario. Mula sa simpleng pakiramdam hanggang sa tamang paggamit ng bertud, isa-isa nitong natutunan ang aral. Ilang buwan ang nakalipas, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa binata. Mas matalim ang pakiramdam, mas malinaw ang pag-unawa sa iwaga ng bertud. Ngunit sa loob ni Tandang Mario, ramdam sa sarili na humihina ang paghinga sa paglipas ng mga araw. Alam niyang maikli na lang ang oras na ilalagi niya sa mundong ibabaw, kaya naman minadali niya ang pagpasa ng lahat ng nalalaman kay Ramil.
Isang hapon, habang nagpapahinga ang dalawa sa harap ng bahay, may isang babaeng nagmamadaling pumasok sa bakuran, hingal na hingal at luwaan. Mayang, ikaw ba yan? Kuya, tulungan mo ko si Buding. Bakit? Anong nangyari sa bata? Kinukulam siya, kuya. Ilang araw nang nangihina, minsan nangingitim pa yung sugat. Sa gabi naman kung ano-ano yung sinasabi niya eh. Kailan pa nagsimula yan? 3 gabi na. Lumalala sa bawat araw eh. Natatakot ako, kuya. Baka hindi na siya makaabot. O sige, huwag kang mag-alala, pupuntahan natin. Ramil, iho, maganda ka, may gagawin tayo. Opo, Tandang Mario. Kukunin ko lang ang mga gamit. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kaagad pinuntahan ang kabilang baryo. Habang papalapit pa lang sa bahay, biglang napakunot ang noo ng binata. Humigpit ang hawak sa bertud. Tandang Mario, malakas po ang kapit ng kulam. Pagpasok ng bahay, bumungad ang mahinang ilaw ng gasera. Nakahiga sa papag ang dalaga, namumutla. Bahagyang nangingitim ang ugat sa leeg. Buding, dumating na ang tiyo mo. Ano ang nararamdaman mo? Mabigat at malakas ang kapit ng kulam. Magaling. Tama yan. Lumapit ito sa dalaga. Hindi pa man nakakalapit ng tuluyan ay napaungol na ito. Alis, umalis kayo. Kuya, ano pong nangyayari sa kanya? Huwag kang matakot. Lumalaban ng kulam. Sinipat ng binata ang babae. May nakadikit sa kanya. Malakas ang galit ng gumawa nito. Lumingon ng matanda at nagsalita. Iho, handa ka na. Kayang-kaya mong puksain ang kulam na yan. Teka, sandali. Seryoso po kayo? Ako? Oo, naipasa ko na sa'yo ang lahat ng dapat mo malaman. Ang laban na ito ay para sa'yo. Ang magagawa ko na lang sa ngayon pahinain ang kulam. Tumahimik ang paligid. Unti-unting humigpit ang hawak ni Ramil sa bertud. Hindi na nagsayang ng oras. Sabay na kumilos ang dalawa. Sa loob ng bahay, kagad na ganda ang matanda na mga gagamitin. Insenso, asin, banal na langis. Umupo siya sa tabi ni Buding, habang ang binata naman ay nakabantay sa paanan. Bantayan mo ang paligid, iho. Kapag kumawala ang kulam, habulin mo ang bakas. Sinimula ng matanda ang pag-uusal habang unti-unting umuusok ang insenso. Biglang nangisay si Buding. Mas lalo pang binigatan ng matanda ang pag-uusal. Sa ngalan ng liwanag, tinatanggal ko ang sumpang nakakapit sa'yo. Matapos magsalita, kumislap ng bahagya ang bertud sa dibdib ni Ramil. Isang maitim na anino ang tila kumawala sa katawan ng babae. Mabilis na kumaripas palabas ng bahay. Ngayon na, iho! Sundan mo, bilis! Hindi na nag-atubili pa. Paglabas ng bahay, kagad nitong pinakiramdaman ng paligid. Narya ng bakas. Sinundan nito ng binata. Tila ba kusa siyang ginagabayan ng bertud. Tinahak nito ang makipot na daanan. Tumawid sa damuhan hanggang sa marating ang isang bahay na malapit sa dagat. May ilaw at usok sa loob. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Sa loob ay may isang babae na abalang nag-uusal sa harapan ng maliit na dambana. Nakalatag ang mga gamit sa pangkulam. Akman na sana itong magpapatuloy nang biglang bumukas ang pintuan. Tama na! Sino ka? Ako ang pipigil sa'yo. Kapag binalikan mo pa si Buding, hindi ako magdadalawang isip na wakasan ka.
Unti-unting bumaba ang balikat nito. Huli na pala. Ano ang dahilan mo? Bakit mo kinukulam ang inosenteng babae? Napapikit ang babae at saka marahang nagsalita. Ako si Almira. At ang pamilyang yan. Sila ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Inagaw ng ama ni Buding ang lupang minana namin. Pinalayas kami noon. Naghirap ang pamilya ko. Namatay ang nanay ko at doon nagsimula ang galit ko sa kanila. Napabuntong hininga si Ramil. Kahit na, mali pa rin ang ginawa mo. May inosenteng buhay na muntik nang mawala. Ang problema mo, dapat dalin sa husgado. Hindi yung nangungulam ka. Hindi susolusyonan ang problema ng isa pang problema. Ngunit nawalan ako ng mahal sa buhay. Tapusin mo na ang kulam ngayon din upang wala ng buhay na masawi. Umiiyak ang babae habang nakatingin sa litrato ng ina. Matapos nun, kinuha nito ang lahat ng mga gamit para sa kulam at mabilis na binasag ang ritual. Unti-unting nawala ang bigay ng presensya sa paligid. Hindi na ito nagtagal pa. Tinungo nito ang malalim na bahagi ng bakawan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, inilibing nito ang gamit. Pagbalik sa bahay, agad siyang sinalubong ng matanda. Iho, kumusta ang lakad mo? Ayos na po. Hindi na babalik ang kulam. Tuwang-tuwa si Mayang. Nagpasalamat kay Ramil. Matapos ang gamutan, sabay na umuwi ang dalawa sa daan. Napangiwi ang binata habang hinihimas ang tagiliran. Aray ko, parang mababali yata ang katawan ko sa kakahabol kanina. Ano na lang kaya ako, Iho? Buti nga bata ka pa. Tinang mo yung buto ko marupok na. Napakamot sa ulo ang binata. Napangiti. Sa hindi kalayuan, may naramdaman si Ramil na isang madilim na presensya. Lumingon sa dako kung saan ito naramdaman. Bakit, Iho? May nararamdaman ka ba? Opo, pero biglang nawala eh. Lumipas ang ilang araw na tahimik at payapa. Pero habang nagdidilig ng halaman sa bakuran, bigla nitong naramdaman ang pagbigat ng hangin. Tumindig ang balahibo sa batok. Ramdam din ang init ng bertud at bahagyang pagkislap. Parang may mali ah. Sa hindi kalayuan, may halakhak na narinig. Sa wakas, dahan-dahang lumingon si Ramil. Mula sa malaking puno ng mangga, lumitaw ang isang matangkad at payat na lalaki. Ikaw ang bagong may hawak ng bertud. Sino ka? Matagal na ako nakamasid sa'yo, bata. Hindi mo ko nararamdaman. At ngayon, kumpirmado, nasa iyo nga ang bertud na hinahanap ko. Hindi ko napapalampasin ang pagkakataon. Akma pa sanang lalapit ito sa nilalang. Sa isang kisap mata, naglaho na parang pula. Kinagabihan nagpaalam si Ramil sa ama na doon muna ito matutulog ngayong gabi. Pumayag naman sa gusto ng anak. At saka tay, doon na lang din ako kakain. O sige, mag-iingat ka ha. Bukas tayo sa taniman. Pagdating sa kubo, hindi pa man tuluyang nakakapasok sa loob. Napalingon sa labas. Nararamdaman nila ang presensya. Nandito siya, Tandang Mario. Sinong nandito? Matalas nga ang pakiramdam mo, ulupong. Naging alerto ang matanda. Kinuha ang tangan
nagtaas ng bakod at poder. Maraming nagtatanga ng mga bertud, anting-anting at mutya. Pero lahat sila kamatayan ng sinapit. Matapos magsalita, bigla itong nawala sa paningin. Nanikip ang panga ni Ramil. Hindi kaagad nakasagot. Ilang segundo pa biglang lumamlam ang ilaw sa loob. Sa gitna ng kubo lumitaw si Hilarion. Nakatingin sa binata ng seryoso. Ramil, ang nasa labas ay mataas na uri ng gabunan. Matagal na itong naghahangad na makuha ang bertud para sa pansariling hangarin. Hindi ito karaniwang aswang. Ang sabi nga ng matanda, ang tunay na lakas ng bertud ay wala sa bisa nito, kundi nasa taong gumagamit. Kung ganun, gawin mo ang lahat upang hindi makuha ang bertud. Kapag nangyari yun, hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi mga taong nasa paligid mo. Pangako, ngayong gabi matatapos na ang kaibangan ng aswang na yan. Tandang Mario, ako na po ang bahala dito. Dala niya ang itak. Kumirot ang tangan. Hindi na ito nag-alinlangan pa. Diretsyong naglakad sa gitna ng bakuran. Walang saysayang pagtatago mo, Rigor. Dahil nararamdaman ko ang itim na budi mo. Kahanga-hanga. Iabot mo na lang sa akin ang tangan para matapos na to. Kung gusto mong makuha ang tangan, kailangan mo kong patayin. Lumapad ang ngisi ng aswang. Sa isang iglap biglang nag-iba ang tindig nito. Umumbok ang mga ugat sa leeg. Humaba ang mga kuko. Ang balat ay naging kulay abo. Tumulis ang nguso at tila ba may nakatagong pakpak sa likod. Isa ng ganap na gabunan. Sumugod si Rigor. Mabilis. Ngunit nasalo ito ng binata. Umurong ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Ramil sa lakas ng salpukan. Muli itong umatake. Ngunit sa bawat galaw ay nasusundan ng binata. Bigla namang tumalim ang mga titig nito. Mabilis sa gumalaw. Nailagan nito ng aswang. Muling umatake at sa isang iglap. Isang malinis na hiwa ang tumama sa tagiliran ni Rigor. Mahusay. Hindi na sumagot pa ang binata. Sa halip ay bigla itong sumulong. Sunod-sunod ang naging hataw ng binata. Mabilis, mabigat at walang pag-aalinlangan. Napatras si Rigor habang pilit na sinasalag ang bawat tama. Ngunit kapansin-pansin ang pagbagal ng galaw. Ang sugat sa tagiliran, patuloy na umaagos ang maitim na dugo. Sumugod si Rigor, ngunit hindi na kasing bilis kanina. Bawat tampas nito mabilis na naiiwasan ni Ramil. At sa muling paghampas ng itak, nailagan nito ng aswang. Kaso nga lang sa isang iglap, muli na namang bumalik ang itak. Hindi na ito nailagan ng nilalang. Isang malinis na galaw. Tumama ang talim sa leeg ng gabunan. Nanlaki mga mata ni Rigor habang napapatras. Hawak ang sugat na patuloy na bumubuka. Ilang hakbang pa ang naitagal bago tuluyang bumagsak sa lupa. Tahimik namang lumapit si Ramil. Hindi lang ikaw ang nagtataglay ng angking bilis at husay. Ako ang bangungot ng mga masamang nilalang. Bumalot ang katahimikan sa paligid. Dahan-dahang lumabas ang matanda. Tinitigan muna nito ang nakahandusay na nilalang. Salamat naman at natapos na. Hindi ka talaga biro, iho, ano? Napangiwi si Ramil habang pinupunasan ang dugo sa talim. Muntik na nga po ako doon, Manong eh.
Habang nag-uusap, lumitaw ang engkanto. Ramil, utang ko sa'yo ang paggamit sa buong potensyal ng tangan. Matapos ang gabing yun ay tuluyang nagbago ang landas ni Ramil. Binahagi ang lahat ng karanasan sa ama. Ilang buwan nang nakalipas matapos ang engkwentro sa gabunan, tuluyan nang namaalam ang matanda. Subalit lahat ng karanungan, gamit ng matanda, naipasa sa disipulo. Sa kasalukuyan may anak na si Ramil. Naging isang batikang albularyo. Maraming natulungan sa kanilang lugar. Daladala niya ang tangan na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas. Nagbibigay sa kanya ng kakaibang kakayahan upang tumulong sa mga nangangailangan. Kinilala si Ramil bilang isang malakas na albularyo na nagtatangan ng mataas na gamit na mas kilala sa katawagan na bertud ng musang.